Meanwhile, in Japan, the government of Yoshihide Suga is reinforcing the country's military might. It has proposed a record $51.7 billion defense budget. Now, Japan has unveiled plans for its biggest military build-up since World War II. Japan unveiled a new national security strategy today, along with details of its biggest military build-up since World War II. Noong December 2022, tinaasan ng Japan ang kanilang military budget ng hanggang sa mahigit 26% na kung saan ito na ang kanilang pinakamalaking budget increase simula noong World War II. Ngayong taon mga kapatid, gumastos ang Japan ng nasa 6.8 trillion yen o $55 billion sa kanilang military. Samantalang si Prime Minister Fumio Kishida ay nais pang gawing mas malaki ang budget na ito. Gusto ng Prime Minister ng Japan na doblehin ang kanilang military spending ng hanggang sa 2% ng kanilang GDP by 2027. Umaabot ito ng nasa tinatayang $73 billion. Base sa pagtatala mga kapatid, ang plano na ito ng Japan ang naglalagay sa kanila sa pwesto bilang pumapangatlo sa mga bansang mayroong pinakamalaking ginagastos sa kanilang military sa buong mundo. Simula noong World War II, ang Japan ay mayroon lamang mga military at armas bilang pangdepensa sa kanilang bansa at wala silang kakayahang gumawa ng anumang mga pang-opensa. Subalit ngayon, nais mag-develop ng bansang ito ng tinatawag na counter-strike capability. Nais ng Japan na ang kanilang military ay mayroon ng kakayahang makipagdigmaan, kaya nilakihan nila ang kanilang budget dahil gusto nilang bumili ng marami pang mga barkong pandigma, mga aircraft, maraming mga bala, drones at mga hypersonic missile. Maliban sa mga iyan, nagde-develop na rin ang Japan ng mga 6th generation fighter jet kasama ang UK at Italy. At take note mga kapatid, ang 6th generation ng mga fighter jet ang pinakamahuhusay na eroplanong pandigma sa buong mundo. Kumuha na rin ang Japan ng napakaraming mga drone kagaya ng Turkish Bayraktar drone, kaya naman talagang mapapansin natin na ang bansang Japan ay gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar para mag-upgrade sa kanilang military. Pero bakit nga ba ito ginagawa ng Japan? Ano ba talaga ang kanilang dahilan at talaga bang naghahanda na sila sa isa na namang malaking digmaan? Ang Japan mga kapatid ay masyado nang napag-iiwanan ng mga karatig nitong bansa pagdating sa pagpapalakas ng military, kagaya ng sa Russia, North Korea at China. Nung sinalakay ng Russia ang Ukraine, medyo nagkaroon noon ng pangamba ang Japan. Maliban kasi sa kapitbahay lang ng Russia ang Ukraine, malapit lang din naman ang Japan sa Russia at mayroon ding mga isla na pinagtatalunan ng dalawang bansang ito. Ang Russia at Japan ay matagal na ring pinag-aagawan at parehong inaangkin ang mga isla sa Kuril Islands. Mayroong nangyayaring conflict sa pagitan ng dalawang bansa sa mga islang ito, subalit noong mga nakaraang taon ay lumamig din ang sitwasyon dito. Sa kasalukuyan ay wala nang nangyayaring hindi pagkakaunawaan sa Russia at Japan, samantalang ang digmaan naman na nangyayari sa Ukraine ay umabot na ng mahigit isang taon. Kaya isang pagkakamali ng Russia kung gagawa pa ito ng isa pang giyera laban sa Japan, kaya naman sa ngayon walang nakikitang malaking pagkabahala ang Japan sa Russia. Kung sa ngayon mga kapatid ay walang bantang nakikita ang Japan sa Russia, ngunit sa isang kapitbahay nito sa North Korea ay talaga namang nabubulabog sila ng husto. Kahit ikaw siguro kapatid, kung maririnig mo ang katagang North Korea, ang pumapasok agad sa isip mo ay ang nuklear na mga armas. Ang North Korea ay makailang beses nang nagpalipad ng mga missile na dumadaan sa ibabaw ng Japan na siya namang labis na ikinatakot ng mga Hapon. Alam kasi nila kung ano ang kayang gawin ng naglalakihan at napakalalakas na mga missile na iyon na nagtataglay ng mga nuclear warhead. Ayon sa pag-aanalisa, ang North Korea ay mayroon ngayong nasa 40 mga nuclear weapon. At bagamat malayong-malayo ito sa bilang na mahigit 5,000 mga nuclear warhead na tinataglay ng Amerika, ngunit ang 40 mga nuclear na armas na ito ay kayang-kaya ng alisin sa mapa ang Japan. Ang mga nuclear na armas ng North Korea ang isa sa mga dahilan kung bakit gumagastos ang Japan ng napakalaking halaga sa kanilang military upang makagawa ng counter-strike capability. Kung magkakaroon na ang Japan ng sariling hypersonic missile, paniguradong magdadalawang isip na itong si Kim Jong-un na atakihin ang kanilang bansa. Ngayon mga kapatid, maliban sa North Korea na laging nagpapabida sa kanilang mga nuklear na armas, isa pang kapitbahay na bansa ng Japan ang talagang dahilan kung bakit sila nagpapalakas ng puwersa, ang China. Ang China ang pinakamalaking banta sa security ng Japan. Itinuturing ito ng mga Hapon bilang kanilang pinakamalaking estratehikong hamon sa pag-secure ng kapayapaan at katatagan ng Japan. Ngayong taon mga kapatid, napakalaki rin ng military budget ng China, umaabot ito ng halos $30 billion. Samantalang ang bilang ng kanilang mga kasundaluhan ay 4 na doble rin kung ikukumpara sa Japan. Ang malaking tanong ngayon, posible nga kayang magkakaroon ng pag-atake ang China sa Japan? At kung posible nga, ano naman ang kanilang dahilan?
Ang Japan mga kapatid ay nasa delikadong sitwasyon ngayon dahil sa tensyon ng China at Taiwan. Nais kunin ng China ang Taiwan at isama ito sa mga lupaing nasa sakop ng People's Republic of China. At matatandaan na dati nang sinabi ni Xi Jinping na kung hindi man nila makukuha ang Taiwan sa isang mapayapang pamamaraan, gagamitan nila ito ng isang marahas na militaring pagsalakay. Batid natin lahat na talagang pinoprovoke ng China ang Taiwan sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawang military drills at palagi ang pagpapadala ng mga barkong pandigma at mga combat aircraft sa border ng Taiwan. Katunayan, noon lang 2022, nakapagpadala ang China ng nasa 1,727 na mga aircraft sa itaas ng Taiwan Strait. Ang mga ginagawa na iyon ng China ay walang dudang nakakaalarma sa Taiwan at ganoon din naman sa Japan dahil bagamat nasa mahigit 1,000 miles ang layo ng Tokyo sa Taipei, ang mga isla namang nasa sakop sa teritoryo ng Japan na kung tawagin ay Southwest Island ay napakalapit lang sa mainland ng Taiwan. Ang mga islang ito ng Japan ay nasa tinatawag na strategic location, kaya naman ang mga islang ito ay nilagyan ng mga Hapon ng maraming mga base militar. At bilang kaalyado naman ng Japan, nagtayo rin ang US ng 32 na mga base militar sa isa sa mga islang ito, ang Okinawa Island. Ngayon mga kapatid, ang Amerika ay una nang nangako na kung sakaling magkakaroon man ng matinding hindi pagkakaunawaan ng China at Taiwan, hindi sila magdadalawang isip na makialam at tulungang depensahan ng Taiwan laban sa China. Kung magkataon man na talagang magkagulo ang China at Taiwan at darating ang oras na magbibigay ng suporta ang Amerika at tuluyan ng magiging involved sa bakbakan, 100% na madadamay ang Japan dahil magiging napakahalaga sa US military ang mga base militar na nasa isla ng bansa na malapit sa Taiwan. At bilang isa namang kaalyado ng US, hindi rin magdadalawang isip ang Japan na bigyan ng suporta ang Amerika. Kaya naman ang isla ng Okinawa ay malaki ang tsansa na magiging crucial sa posibleng digmaan. Walang duda kapatid na alam din ng China na kung sasalakayin nila ang Taiwan, kinakailangan din nilang maging alerto sa kontra-atake ng US na magmumula sa Japan. Kaya naman sa madaling salita, sabi talaga ang Japan sa gulo ng China at Taiwan. At yan kapatid ang malaking dahilan kung bakit masinsinang pinaghahandaan ng Japan ang pagkakaroon ng isa na namang digmaan. Gumagastos sila ng napakalaking halaga para sa kanilang military upang mapigilan ng China sa posibleng pag-atake sa kanilang mga base sa Southwest Island. Nais ng Japan na depensahan ang kanilang mga nasasakupang isla at upang magawa nila ito, kinakailangan nilang mag-counter-strike sa China. Samantalang ang China naman kapag nalaman nilang may kapasidad na ang Japan na labanan sila, malamang sa alamang ay iiwasan na rin itong idamay ang Japan sa gulo nila sa Taiwan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa topic na ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!